lola ni sister. Ano? Ngayon sabihin nyo nga, totoo ba? Yes. Sige, naku. Anyway, bago po tayo mag-umpisa, gusto kong batiin ninyo yung bawat isa katulad po nung pagbati ni Kristo nang siya'y nagpakita sa kanyang mga disipulo nung siya ay nabuhay. Yung muling nabuhay, yung resurrection, ang bati niya po na unang-una sa kanyang mga disipulo ay peace be with you. Peace be with you, mga sisters, mga service team, mga nagagandahan, mga peace be with you. Yeah. Kasi di ba kapag nakakarinig tayo nun, kahit na ano ba yun, kung ano man yung nasa puso natin, parang peace be with you, ay oo nga pala. Kung ano man yung dito sa mga dibdib natin ngayon, kalimutan muna natin. And let's really find peace in this place through our sisters, sa mga katabi ninyo, sa lahat-lahat ng narito ngayon. Okay? Amen ba? Amen! Okay na kayo? Yes. Ready? Okay. Ang ating talk for today is repentance and faith. Wow! Ito na ang ating fourth module. Pero bago yan, magkukwento muna ako. Mahilig ako magkwento eh. Chismosa ako eh. 2 weeks ago, habang nagre-prepare, binabasa ko tong talk na to, chine-charge ko yung aking bagong cellphone. Nice. Bago kasi ako cellphone dahil regalo ko sa sarili ko, walang magregalo. So, nung chine-charge ko yon, at the same time, nag-chat kami ng asawa ko. Nung pagkita ko sa cellphone, bigla na lang nag-black out yung, basta biglang nawala. Ano lang yung kanyang signal, pero hindi ko na mabuksan. Hindi na taranta ang lola nyo, tawag na agad dito. Sabi ko, ano na nangyari? Punta ko sa hospital kasi yon, pinuntahan ko na yung aking mga kaibigan, na mga marurunong sa mga mobile. Pinuntahan ko si Ibrahim, pinuntahan ko si Save, yung mga ibang lahi, kasi sila yung mga mahilig sa mobile, diba? Especially mga lalaki. Hindi pa rin. Taranta na ang lola nyo. Ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ganun, ate, because they call me ate. Sabi ko, yung mobile ko, ayaw naman. Lahat sila, natuliro, pati doktor ko, pati si Tita Lai, tinawagan ko, sa madaling salita buong department. Inano ko sa kanilang, sa aking pagkabagabag. Wow, lalim na Tagalog. So at the same time, nung talagang ayaw na, lahat na nila pinindot, pinatay, kung ano-ano mga pinagpipindot, sabi ko, baka lalong masira. Talagang nung ayaw na mabuksan, nakita talaga nila, talaga yung, di ba nakikita sa mukha natin, pag nalulungkot tayo, depressed. Sabi niya, ate, don't be sad. Sabi niya nun, just bring it. Sabi niya nun, ilang buwan na ba yan? Ilang buwan na ba yan? Sabi ko, 2 years pa, 3 months pa lang, sabi niya. So, it's still under warranty. May warranty ka pa. Just give it back to where did you bought it, ganon-ganon. At aayusin nila yan, sabi. Sabi ko, paano pag hindi na yan kahapon nagawa? Kaya pala ako nalulungkot kasi hindi ko pabayaan. Biro mo naman, Diyos ko, 1 year to pay yun, mga sisters doon. Hindi mo mabibili yun pag hindi ka doon. Di tawa na sila. Kasi gusto ko na talaga umiyak, kaya lang nahihiya naman ako kasi mga lalaki. So, sabi nila, so nung time na yon, nakaano ako magsisimba, Saturday kasi yon, nakapangako na ako. So sabi ko, sige Lord, magsisimba muna ako, sabi ko, dahil pangako ko sa iyo to mamaya na yan si cellphone. Pagkalabas ko ng simbahan, that was Saturday, diretso agad ako ng city center, punta ako ng Sharap TV. Binalik ko, ganun. Sa madaling salita, naibalik ko sa kanila. Nung papa-uwi, talagang ang bigat pa rin ng dibdib ko. Alam niyo yon, yung may gustong-gusto ka, na parang, ang tanong ko pa nga doon, ilang weeks bago ko yan makuha. Sabi niya, ate, it depends. Pero ang maximum, 2 weeks, minimum 1 week. Sabi ko, 1 week kung hindi makakausap yung mga anak ko. Kasi doon kami nag-ano sa FB eh. Sa FB lang naman tayo ngayon, di ba? Thanks for the advancement of science and technology, kahit malayo tayo araw-araw, nakakapag-good morning, good night, mamwa, chup-chup tayo sa ating mga mahal sa buhay. So, nung sinabi niya 2 weeks, o kahit 1 week lang, ang sama talaga ng loob ko. So, sabi ko, sige na nga. So, along the way, nung papauwi na ako, sabi ko, sige, ayoko nang kunin. Pero talaga kasi masama ang loob ko dahil yung pictures ng mga anak ko nung graduation niya last March, andun lahat.
So, hindi ko na daw mariretrieve yun. Akalain mo yun. So, lahat kung ano yung mga data doon, if ever na gagamitin nila, ay hindi ko na makukuha. So, kumbaga sa mga bago agad na application siguro o whatever ang tawag doon. So, during nung nasa bahay na ako na masama pa rin ang loob ko, sabi ko, magre-review na nga lang ako ng talk ko. So, while I am meditating, alam niyo bang pumasok sa isip ko, it was very clear na sinabi na, it's good that you have a 1-year warranty. But for me, all your life, you have all your warranty. Sabi ni Lord. Sabi ko, ha? Ano ibig sabihin ng Lord? So, nung binabasa ko itong repentance and faith, it says, sabi niya, clear na clear sa isip ko na, ganyan din ako sa inyo. Lifetime warranty kayo. What you just need to do is bring your life to me. At ako na ang bahalang mag-aayos. Amen? So, for this morning, yun po ang message niya sa atin. Because this talk, we will going to bring back our life to Him. Remember yung... Ay, nawala. Remember yung point ni Tita Romilin last week? O kung hindi niyo matandaan, meron ako. Yan. Let go and let God. Basahin nga po natin. Children, we were broken voice with tears for us to mend. I brought my broken dreams to God because He was my friend. Stop po. So today, whatever dreams we have, our failures, everything, ngayon po natin ibibigay sa ating Panginoon. Okay? But then instead of leaving Him in peace to work alone, I hung around and tried to help. With ways that were my own. At last I snatched them back and cried, how can you be so slow? My child, he said, what did I do? You never let it go. so ngayon po, the challenge for us right now is, are we willing to offer our life, all our broken dreams, failures, heartaches, kung ano-ano man po yung nasa puso natin, ibibigay natin ngayon sa ating Panginoon. Yan po ang tanong niya sa atin. Paano? Yan po ang pag-uusapan natin. Okay? So, dito na po tayo sa module 4 weeks. Sino na po ang nakakaapat na linggo dito? Ay, very good naman. Congratulations. I honor you, sisters. Kasi, biro nyo, you are really giving your time, your effort sa pagpunta dito sa Warba just to listen to the Word of God. Okay? So, para naman dun po sa wala nung talk 1, 2, 3, don't worry. I-update po namin kayo. So, dito po sa Christian Life Program, nasa first module na po tayo. And that is yung basic pa lang, yung basic na katotohanan kung ano ba ang Kristyanismo dito sa ating bilang Katoliko Romano. Okay? In talk number 1, pinag-usapan po dito ang God's love. Dito pinakita, natatandaan nyo ba na how God loves us, the Father. Yung talagang si Father God na siya ang lumikha sa atin, who created us. Diba? At sa laki ng pagmamahal niya sa atin, ipinakita niya na walang imposible, na we just need to repent. Tayo po ang kanyang pananawain. Noong araw, in the Genesis, kung nagbabasa po kayo ng Bible, makikita talaga natin noon na ang relationship po ni God between the human is really nagkakausap sila. Pero di ba, but because of the sins of Adam and Eve, yun po yung nagkaroon ng gap sa kanila. At in talk number 2, dito pinakita ang laki ng pagmamahal ni Father God by sending His only Son, Jesus Christ, na nag-redeem sa atin, nabuhay, nagpakapako, namatay sa krus, at muling nabuhay para tayo ay magkaroon ng salvation o yung tinatawag natin na eternal life. In talk number 3, that was last week, it was discussed by Tita Lynn, yung what it means to be a Christian. Kung paano ba talaga tayo naging Kristiyano, bakit nagkaroon ng Kristiyano, at paano ba mamuhay bilang isang Kristiyano. Yun po ang talk number 3. At ngayon naman po, ang talk number 4, ang pag-uusapan natin ay repentance and faith. Ito na po ang kasagutan natin. Bilang member po, o bilang participants ngayon sa CLP, kayo naman po, it is time for you to respond o sumagot sa panawagan ng ating Panginoon. Amen? Clear ba tayo doon? So
So ito po ang basic truth ng Christianity. Basic pa lang po ito. So, ito ay minumulat tayo, although alam natin kung matagal na tayong mga Kristiyano, alam naman natin na tayo nagsisimba, uma-attend ng Mass, pero may deeper pa po doon ng pagkakakilala sa ating Panginoon. Hindi lamang sa pagsisimba, hindi lamang sa pakikinig, but bilang anak niya, meron po tayong responsibilidad, kanya-kanyang responsibilidad sa ating Ama. Amen? Okay. So, how do we respond to God's love? Ito na. Paano nga ba tayo? Paano naman tayo sasagot? Hindi naman tayo tinatanong ni Lord, di ba? Siyempre, through Mark, sinabi dito, after John has put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God has near. Repent and believe the good news. So, nung unang-una pa lang, yan na po lagi ang sinasabi sa mga tao. Bakit? Kasi nga nagkasala tayo, di ba? Sa unang-una pa lang natin magulang kay Adam and Eve, andun na yung kasalanan. Ipinagpadala ang ating Father God ng mga propeta na sinabing ganito, magsisi kayo, bumalik kayo sa Panginoon, pero matitigas talaga ang mga ulo ng tao. Hanggang sa pinadala niya na yung kanyang anak para tayo ay maligtas. At pati si Kristo mismo, na tao pero Diyos, yan pa rin ang sinasabi niya. Repent and believe the good news. Ano ba yung good news at ano ba yung repent? Yan ang pag-uusapan natin. Okay, so true repentance and faith, ito po ang tugon natin sa panawagan ng ating Panginoon. Okay? Next. We need to repent. Ibig sabihin, eto na, alam ko, lahat tayo natatakot dyan. Dahil tayo ay pupunta na sa kumpisalan ngayon. This is really the time for us. Kasi di ba, i-offer na uli natin kay God yung mga broken dreams natin, mga failures, mga heartaches. Yun po ay magagawa natin. At mapapatawad po tayo ng ating Panginoon para po magkaroon tayo ng panibagong buhay. At ang panibagong buhay is reforming our lives. Ito na yung talagang tatalikod tayo o gagawin na natin kung ano ang tama. At katulad sa phone ko, hindi ko pala natuloy kanina, alam nyo ba ang ginawa? They exchange it with a new one. Bago talaga, o di ba? Hindi lang ginawa kundi bago. So, yan din ang mangyayari sa atin ngayon. God will give us a new life. We will reform our lives. Okay? And we need to believe in the gospel. Yung Biblia, kailangan din po matuto na tayo magbasa. Kasi lahat ng promises ng ating Panginoon, andyan po. Lalo na yung sa Psalm, kung kayo yung mga nalulungkot, lahat andun. Claim the promises of God, andun lahat po yan sa Biblia. Okay? And have faith in Jesus and the message He brings. Na kung ano yung mababasa natin sa Bible, i-claim po natin yun. Let us all claim, katulad nung sa Jeremiah, yung pinaka-type ng lahat. For I know the plans I have for you, plans to prosper. Ako, yun ang lagi ko sinasabi, pag depressed ako, Lord, sabi mo, hindi mo ako pababayaan. Just recite those promises. Humanap po kayo ng kung ano yung matatalim sa puso ninyo pag nagbasa po kayo ng Bible. Okay? So, yan po ang repentance and faith. So, repentance and faith, lagi pong magkasama yan. Okay? It is a double action response. Hindi pwede maputol yung isa o wala yung isa. Diba? The left and the right, we need to repent and we need to have faith in our life para magkaroon tayo ng love sa ating puso. Okay? So, to just reform our lives is an inadequate response to God. We need to believe in Him and His plan and His promises. Ito nga po. Kasi, simba nga tayo ng simba. Nakikinig tayo sa gospel. We really don't know nga kung nagkikinig tayo sa gospel o kapag nagsisermon na si Father, ang tagal-tagal naman. Katulad ng wala na si Father Tom. Si Father Tom, ang daming nagsisimba sa kanya. Bakit? Kasi alive na alive. Paano kung wala na si Father Tom? Katulad ngayon, si Father Lenny, hindi na nagjo-joke. Baka mamaya, andun nga kayo. Ay, naku, pupunta kami mamaya. Ang tagal naman ni Father. Baka ganun na yung iniisip natin, di ba?
So, dito natin matututunan na talaga palang bawat word, bawat salita na nanggagaling sa Biblia, pag ito talaga dinigest natin at ilagay natin sa puso natin, talagang tatama yan. At maisasabuhay natin yan. That is, yung maire-reform natin, mababago talaga natin yung buhay natin. Amen? So, yan po ang atin. In James 2:14-17, pakibasa po natin. What a foolish mistake, my brothers and sisters. If someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by actions, is dead. So, ibig sabihin pala, faith without work is dead. Ano ibig sabihin niyan? Oh yes, Lord, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako na pinatawad mo ako. How do you know na ikaw ay pinatawad kung hindi ka pupunta? So, hindi lang kailangan na maniwala tayo dahil sinasabi nga ni Jesus, si Jesus na himself ang nagsabi, repent and believe the gospel. So, doon muna tayo sa repent. Repent, baguhin muna natin yung buhay natin. And then, doon papasok yung faith na naniniwala tayo sa Kanya na kaya niya talaga 183 degrees turn ang buhay natin. Kung nasadla ka sa kadiliman, talagang makikita mo talaga. At sana bear in mind, hindi ang peace na sinasabi namin dito sa CLP na ito, sa community na ito, is peace na yayaman tayo. Hindi po ha. Yayaman tayo in terms spiritually, magkakaroon tayo ng peace of mind, at hindi na tayo magiging warrior. Kasi yun ang unang ano natin, di ba? As OFW, as a mother, as a sister, as a daughter, lahat po tayo. Kasi bakit? Ang daming bills eh. Babayaran ba ni Lord yun? Siyempre, hindi. Pero bakit natin nababayaran at bakit natin nagagawang maigapang lahat ng mga iyon? Because of the angels na sinesend po ng ating Panginoon sa atin. So yun ang i-claim natin sa ating Panginoon. Okay? Pero nga kailangan magkaroon tayo ng action. Okay, St. Paul, during his farewell speech at Miletus, actually si St. Paul po is, hindi po siya kasali sa 12 apostles ni God. St. Paul was also known as Saul of Tarsus. Naging apostle lang siya ni God after na po nung namatay siya. And he is one of the writers, yung mga nagsulat po ng Acts of the Apostles sa ating Biblia, yung mga later part na po. But usually, most na nakasulat doon ay yun pong buhay ni Paul. So according to Paul in Acts 20:18-21, nakatulad po ng pinangangaral ng ating Panginoon na si Jesus Christ, lagi niya rin pong ine-emphasize ang repentance and have faith on the Lord. So talagang noon pa, yan na ang pinangangaral sa atin.